Kaya napili namin na installer si Solarin. Magandang magpaliwanag, satisfied pa rin kayo. Ano rin namang question ninyo, pwede nyo siya rin tawagan sa messenger. Tapos sasagutin niya lahat. Talagang pinaghirapan namin, nag-research talaga kami who will be the right person who will do the solar panel. So, we made a lot of research until we decided na ito nga, si SolarEns, ang napili namin na mag-install sa solar namin regardless of kung magkano ang magastos natin, as long that it should be of quality, Satisfied ka integrity, at saka honest siya, direct siya na magsabi sa iyo, walang hidden agenda. So you can ask him at any time. That is the reason why we decided to napiliin namin si SolarEns. And if you decided na magpa-solar kayo katulad namin, please don't hesitate to contact SolarEns, because I can assure you that he is always there whenever you will call him. He will answer your questions, and believe me, you will be satisfied just by talking to him. And that's what we like in him. So muli tayo nagbabalik mga kasolar. So ayan mga kasolar, patuloy tayo ngayon patuloy nating ginagawa. At kung makikita nyo mga kasolar, nakalagay na yung 3 pieces na battery natin. At itong mga battery na ito ay LiPo4. Ayan. So LiPo4 module at 1 solar yung brand. So 220 amp hours ang bawat isa. So kung 220 yan, lumalabas 660 amp hours ang total. Okay? At inumpisan na rin natin, nilagyan ng raceways. Ayan. At meron tayong DC isolators na ilalagay. Meron din tayong ilalagay na battery disconnect. Ilalagay din natin yung circuit breakers para sa load side at saka grid side. Ayun nga, magbubutas pa tayo doon yung sa raceway na yun sa taas para pumasok yung PB cable natin. At bumabayan dito, papunta rito sa DC isolator. At ganun din, magbubutas din tayo doon papunta rito sa main panel dito sa side na ito. Okay? So dito sa area nito, sa side na to, maglalagay tayo ng automatic transfer switch dyan at mga iba pang controls. At syempre hindi mawawala yung mga DC MCB na circuit breakers kasama na yung DC SPD. So dito natin ilalagay sa portion na yan. At magpapatuloy tayo.
So ayun mga ka-solar, so tayo nagpapatuloy ano, at halos lahat ng controls and safety devices ay nailagay na natin ano. Kaya lang wala pa tayong mga wirings, mga cables. At so dito, ito yung sa PV cable, ito yung DC isolator switch. At ito naman yung mga SPD. Kaya may positive at saka negative, yan yung DC SPD. At DC circuit breaker para sa PB1 or string 1, string 2, string 3. At meron tayong dalawang battery disconnect. At para yan dito sa ating battery na ito. Ito naman, itong dalawang ito ay monitoring ng grid side. Ito. At ito ay sa load side. At ito naman ay circuit breakers para sa load side, grid side na merong SPD. At ito ay mga automatic transfer switches. Okay, so itutuloy natin. Okay. So eto na mga solar, testing na tayo no. At sa ngayon ano 11:53 at meron tayong harvest na 10.44 or 10,440 watts. At may excess pa na na-charge sa battery. Medyo mataas nga lang yung consumption dito kasi meron silang water refilling station at saka yung mga air conditions nila ay umaandar. So makikita naman natin walang kinukuha galing sa Sepalco. At ito na yung ating mga controls no. Ayan. Papakita natin yung water refilling station. So ayun mga ka-solar, medyo tumaas naman yung harvest natin. Nasa 12.5, kanina 12.6. Medyo mataas. At nasa 3.2. Mukhang maganda ang ating production sa ngayon. I-check natin bawat string. Ayan, so first string natin ngayon, kagaya nito sa PB1 nasa 4.5, PB2 kasi partly to mayroon doon sa likod ano.
Sa bandang east ito, east. So, medyo magandang harvest. At kumulimlim. Tingnan natin. Ayan, medyo cloudy mga ka-solar. Cloudy talaga. Ayan o. Pero kahit cloudy, maganda pa rin yung na-harvest. Kaya lang mga ka-solar, ang taas ng load dito. So mostly, itong load na ito ay home load. At ayan, nasa 12.44. Mataas yung kanyang harvest ngayon. So 12.44. So dito sa 12.5 ay more than 75% ang production. Kasi ito nasa 16 kilowatts at yung kanyang nakukuha no ay nasa 12.5. Ngayon na medyo cloudy pa, medyo makulimlim. Ayan, so okay na rin yan at makikita naman natin zero dito sa Cepalco. Ibig sabihin nito ay wala tayong consumption, wala tayong binibiling kuryente or utility from Cepalco, no? So yan yung distribution utility dito sa location ng Cagayan de Oro City. So yung load natin kaya kanina mataas, nasa 9.8 dahil meron tayong refilling station na gumagana doon at merong tatlo na motor yon, yung electric motor. So ayan. Ayan mga ka-solar, so kanina pinakita ko na yung harvest at nakita nyo rin yung installation ng solar panel sa taas. At ngayon ay bago tayo magtapos sa ating video coverage, ano? So ito ay, itong part na ito ay para sa AC side, lahat na nandun ay DC. Okay, so ginamit natin dito na cable ay 50 mm square para hindi uminit. Ayan o, 50. Ito na yung mga controls ng DC SPD or Surge Protective Device at DC Circuit Breaker. At ito yung DC Isolator. Bago tayo magwakas mga ka-solar, ayan ay i-shout out natin ang mga bago nating kaibigan dito sa Cagayan de Oro City. Si Boss Ray Cordero, ayan, si Boss Oji, at ang ating client, ano, si Sir Abdul Kaber, kasama na ang kanyang nag-iisang asawa, si Ma'am Susan. Tapos na yung ating installation ng 16 kilowatts at unang-una ako ay nagpapasalamat kila Sir Abdul Kaber at kay Ma'am Susan na client natin dito sa Cagayan de Oro City. At napakaganda nung accommodation nila sa atin, ano, na tayo ay nag-install dito from Manila. At take note mga ka-solar, sila ay galing pa sa Ireland at ginawa lang itong installation na ito, very timely. Nagkaroon ng setting nung date para sa installation. At sa mga susunod na araw, sila babalik na uli sa Ireland. At natapos na nga natin itong ating solar installation na 16 kilowatts na inverter at 16 kilowatts din na solar panels. At actually may sobra yan kasi para magkaroon ng balanse bawat stream, although not required, binalanse na lang natin. Kaya each stream ay 11 pieces na 500 watts. Kaya umabot ng 16.5 kilowatts yung solar panel. Okay, so ito, tatanungin natin sila ma'am at sir, ano ang kanilang naging interest dito sa pagsosolar? Gaya ng iba na nag-search muna sila dito sa solar bago talaga sila nagkaroon ng setup na kagaya nito. At hindi basta-bastang setup ang kanilang pinagawa dahil sa residential, alam natin ano, sa design ng solar power system ay malaki ang 16 kilowatts. Bakit nga ba sir ma'am?
Kasi before rin kami papa-install ng solar system kasi tinitingnan naman namin muna kung saan rin ang maganda ba na magandang magpaliwanag kung paano rin ang solar. Marami naman installer na hanggang na lang sa salita tapos wala naman quality ng kuwang gawa. Kaya nga ito rin ang napili namin si Solarin. Satisfied rin kami dun sa mga paliwanag niya. Marami rin mga marunong sa install pero titingnan nyo rin ng mabuti, baka rin sayang naman yung gastos nyo kasi hindi rin tayo makakagastos ng maliit. Malaki yan ang gagastosin natin at saka yung pagod at saka yung oras. Sayang naman. Kaya napili namin na installer si Solarin. Magandang magpaliwanag, satisfied pa rin kayo. Rin namang question ninyo, pwede nyo siya rin tawagan sa messenger. Tapos sasagutin yan lahat. Salamat sir. Okay. So kay Ma'am Susan. Si Ma'am Susan. ang Historic ang aming communication. Talagang pinaghirapan namin, nag-research talaga kami who will be the right person who will do the solar panel. So we made a lot of research until we decided na ito nga si Solarens ang napili namin na mag-install sa solar namin regardless of kung magkano ang magastos natin, as long that it should be of quality, Satisfied ka naman. integrity, at saka honest siya, direct siya na magsabi sa'yo, walang hidden agenda. So you can ask him at any time. That is the reason why we decided to napiliin namin si Solarens. And if you decided na magpa-solar kayo katulad namin, please don't hesitate to contact Solarens because I can assure you that he is always there whenever you will call him. He will answer your questions, and believe me, you will be satisfied just by talking to him. And that's what we like in him. Thank you very much, ma'am. So, ayun mga kasolar, makabagbag damdamin ang ating napakinggan mula sa mag-asawang si Sir Abdul Kaber at Ma'am Susan. So, sa mga updates, ayan, subscribe lang at manood lang sa ating YouTube channel. Usap tayo sa susunod na video. At ang inyong kasolar, kasama si Ma'am Susan at si Sir Abdul Kaber. Kita-kita kids sa susunod na video. Kids. Paalam! Okay, Bye-bye. paalam.